I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello, E-Universe. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko, yan po si Atong Arroyo. Tsaka yung isang kasamahan niya, ano? This is very bad news for DDS, mga kababayan. Bakit itong mga DDS, yung mga sinusuportahan nila nasa hot issue palagi, viral lagi, ano? Dahil dito mga kababayan, siguro kung natatandaan nyo, ito si Atong Arroyo, noong I think 2022 yata ito, if I'm not mistake, or 2023, ni-red tag ito ni Eric Silis at saka ni Loren Badoy, mga kababayan. So dahil dito yata, no, sa may konektado yata yung nanay niya sa makakaliwang grupo, correct me if I'm wrong, kung nagkakamali ako, ano. So dahil dito mga kababayan, medyo siyempre pumalting ang taingan ni Atong Arroyo, yung mga bintang nila ni Badoy at saka ni Silis, hindi naman totoo, no. Dahil dyan mga kababayan, ni-red tag nga. So ang ginawa ni Atong Arroyo, nagsampa po ito ng kaso mga kababayan. So dahil dito, basahin ko guys, sabi ng People's Stone nga ito, okay? Sabi dito, pinabura ng Quezon City Regional Trial Court, RTC, Branch 306, Judge Dolly Rose Bolante Prado ang journalist na si Alfonso Tomas Atong Arroyo sa inihaang civil case nito laban sa mga SMNI host na sila Loren Badoy at Jeffrey Silis kaugnay sa ginawang red tagging ng dalawang laban sa complainant. Totoo yan guys, habang host sila that time, napanood ko yan. Ni-red tag ito si Atong Arroyo mga kababayan. Okay? Dahil itong dalawang ito, masyadong ito guys, talo pang palaka. Kukak ng kukak, ha? Kaya mga palakang marites ito tuloy. Ito ay matapos bansagan ni Badoy at Silis si Atom at kanyang ina na si Carol Pagaduano Arroyo ng chairperson ng bagong Alyansang Makabayan bilang mga taga-suporta ng mga grupong komunista na mas kilalang bilang red tagging. Tama yung sinabi ko. Tungkol yan sa kanyang ina. So dahil dito mga kababayan, siguro nainis siya, no? Dahil nagbibintang sila na walang katotohanan. Totoo nga naman, mahirap magbintang guys pag wala kang proof, no? Kailangan pag nagbintang ka, yung talagang mayroon kang source na talagang totoo yung mga sinasabi mo laban sa kapwa tao, no? Lalo na sa mga tao na lalo kilala din ito sa Atong Arroyo, newscaster ng GM7 ito, 'di ba? Tuloy. Sabi po dito, si Badoy at Silis ay kapwa program host sa Sunshine Media Network International SMNI na itinatag ni Apollo Cobilon ng Kingdom of Jesus Christ, KJC, at kilang malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ayan itong network na ito, nag-flop na. Kumbaga, bagsak. Di ba? Bubagsak ito. Kasi kagagawan din nila yan mahilig sila kasi magbintang ng tao na wala naman silang sapat na dahilan. Ang galing-galing na magdada sa social media. Ngayon, pag nirisbakan sila, nga. Kaya, ayan, this is very bad, very bad news pa mga DDS, mga guys. Ay, naloka ako. Tuloy, red tagging being a threat to a person's fundamental rights is inherently malicious, nakasaad sa 27 pahina ng desisyon ni Prado na inilabas nitong Huwebes, Disyembre 12. Dahil dito, pinagmumulta ng korte ang dalawang SMNI host ng kabuang 2.7 million. Oh my goodness, nagkaroon tuloy ng pera si Atong Arroyo ng 2 million plus para sa nominal, moral at exemplary damage na may kasamang 10,000 attorney's fees at iba pang bayarin sa kaso. Kargo nyo yan. Bayaran nyo. Mahilig kayo kasi manira ng kapwa. Kung totoo yung mga bintang ng mga dalawa ito, si Silis at Badoy, dapat may proof kayo.
Kaya nga guys na, madaling magbintang pero mahirap patunayan sa korte. Yan. Ano ngayon? Nga kayo. Ha? Ano na, mga dilis, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay. Kasi unti-unti na kayong iniisa-isa na ng batas, ha? Dito, sa mga nangyayari na ito, ano mga kababayan, ha? Nanalo sa kaso si Atong Arroyo laban dito sa dalawang palakang madaldal. Di ba? Yan ang sinasabi nga natin, isa-isa na kayo malalagay sa silda. Hindi kayo naloka. Baka mamaya guys, ang pinaka last but not the least, si Dugas. Doon sa ICC makulong. Kasi yan naghirap sa inyo, dikit kayo ng dikit. Dikit kayo ng dikit sa sa dating higad ng Pilipinas. Kaya yan, tinubuan kayo ng kalugo. Ay, naloka ako guys ito basahin ulit natin ito. Sabi ni Pilipinas Today, rentaging Atong Arroyo wagi sa 2 million civil case versus dalawang SMNI commentators. Agay. Yung mga nagfe-fake news dyan. Ng mga vloggers ni Kanor. Tapos yung guys, yung isang vloggers ni na tama. Yung isang vloggers ng Dilis, inaresto ng police. Ay nako, hindi ko na-ungkatin yun. Bahala kayo sa buhay nyo. The right to free speech is not absolute. It imposes limitation on its exercise to ensure that it will not imagine upon the rights of others. That's correct. It does not protect defamatory statements nakasaad sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court ng RTC. Agay, alam nyo guys, freedom of speech, malayang malaya tayo. Nasa demokrasya tayo ng bansa Wala naman tayo sa North Korea ba? Malayang malaya tayo magsalita. Husgahan mo isang tao. Pero yung pagbintangan mo ang mga tao na wala ka naman sapat na dahilan o prove na totoo yung mga pinagsasabi mo, mag-ingat kayo. Kung magbibintang kayo, dapat mayroon kayong source na talagang magpapatunay na itong tao na ito sangkot, or nagsusupply, or sumusuporta sa mga komunistang grupo. Dapat may proof kayo. Mahirap. Mahirap talaga ang mag-akusa ng isang tao. Lalo't-lalo na. Kung wala kang ebidensya, pakpay ka ngayon. Kaya yan, nanalo si Atong Arroyo. This is very, very bad news for DDS, guys. Paano yan, DDS? Ayan. Maisugrali pa more. So, dahil dyan, guys, ito po yung sinabi ni dating Senator Laila de Lima. Basahin ko po, Ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Ang palagay ko, unti-unting makakasuhan itong mga salot sa lipunan. Yung mga membro ng Davao Cartel at Davao Mafia, agay. Yan, walang usok na hindi uusok. Hindi mananalo ang kasamaan sa gumawa ng kabutihan. See? Ito, basahin ko yung sinabi ni dating Senator Laila de Lima. Ayan, tingnan mo si Badoy. Tingnan nyo si Badoy. Badoy na Badoy, At saka si Silis. Agay. Si Badoy, nangalumata na. Si Silis. Ay, ewan ko. Ito po yung sinabi ni dating Senator Laila de Lima, guys. Basahin po natin, sabi, a court awards millions in damages to Atong Arroyo in his case against Red Taggers. Loren Badoy, yan. And Jeffrey Silis. Masyadong maanghang kasing dila nito, kaya sa apelyido na lang, tanggalin mo lang yung C. Nagiging Sili na. Diba? Yung isa, Badoy na Badoy, Grabe, antindi, bes. Serve as another legal landmark in the fight against malicious and vicious
red tagging. Oh, pag ni-red tag mo ang isang tao, dapat may patunay. Kailangan talagang managot ang mga katulad nila Baduy at saka Sisili na walang pakundangan kung magturo at gawing target ng paninira at karahasan. Ang kahit sino dapat lang na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga biktima. Oh, sabi ni dating Senator Laila de Lima, tama naman po siya, mga kababayan. Lalo't itong kaso ni dating Senator Laila de Lima ay planted ni Digong. O, diba? Grabe pala. Ang kasamaan talaga itong kanor na ito, mga kababayan. Biro mo, nasirang pag-reputasyon ng pagkatao nito, guys. Nakulong without walang kasalanan. Parang si ano lang din. Parang si dating Justice Corona, Chief Justice Corona, diba? Na-impeach yun, mga bes. Dahil dito sa panalo niya kasi yung kaso dito sa Santa Luisita ng mga magsasaka. Kaso lang binaliktad ng nung panahon ng ni Panot ng kanyang admin. After 11 years absuelto, walang kasalanan. Saan kayo makakitang ganyan, mga kababayan? 'Di ba? Kumbaga nakakalungkot yung mga ganjang sistema, napakapangit. So dahil dito, ano po ang kapalagayan ni Silis at saka Baduy? O ayan, magbayad kayo ngayon ng 2.7 million. O 2 million plus. O ayan, madala na kayo. Ito, alam nyo sa social media, number 1 ngayon na maingay. Parang mga palaka na kukak ng kukak, talak ng talak. Sa social media walang iba kundi itong mga dilis. Pinangunahan ito ni Piatos. Kunting preskon. Lahat puro preskon. Ayan, karma is real. So yun guys, ito ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. See you again on my next upload video. Baka sa susunod na upload ko another dilis na naman makakasuhan. So yun mga Beshwa, bye and babus. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the bell and follow me guys.